When I am alone, oh, when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magpapatuloy po tayo sa series na ating sinimula noong nakaraang araw. Ito po ay may pamagat na Finishing the Race, Chapter or Part 3 na po tayo. Ito po ay hinango sa mga talata pong sinulat ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Ganito po ang sinasabi. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So dito po mga kapatid, sa talatang ito ay paulit-ulit ko pong ipinapaalala na huling paalam po ito. Kumbaga, may ultimo adios po ito ni Apostol Pablo kay Timothy. At sinasabi niya po rito na nilabanan naman niya ang buhay, and he fought life, and he gave life a good fight. At ang sabi niya, I have finished the race. So dito mga kapatid, ipinakikita ang isang katotohanan na ang buhay ay isang karera. It is a race. At natalakay ko na po nung mga nakaraang araw na in order to run the race well, you need first, must refuse to be distracted. Yun po yung tinalaki ko nung unang araw. In order to win the race, to run the race well, you need to follow the rules. There is the proper way to run and the improper way to run. There is a right way to run and the wrong way to run. At kung nakuha mo yung proper way to run at lumalakad ka ng properly ayon sa kalooban ng Diyos, tumatakbo ka ng hindi ka naman katulad ng iba na umaayon sa mga bagay na masama at umaayon ka talaga dun sa kagustuhan ng Diyos, then praise the Lord, you are on the right track. Pero tandaan po natin, kahit na tumatakbo tayo at sumusunod sa kalooban ng Diyos, huwag nating kakalimutan, there are distractions. And sometimes, sabi ko nga, minsan ang Diyos din ang naglalagay ng mga distractions ng buhay natin para sandali tayong tumigil at mag-reflect. Sandali tayong tumigil at magbulay-bulay. At makita natin na sa pagtakbo, siya ang ating kailangan.
So, maraming distractions po akong tinalakay noong nakaraan. Minsan yung opinion ng iba, minsan yung a good hobby, yung hobby na hindi naman masama pero hindi rin naman nakakatulong sa paglago mo bilang mananampalataya. Yung nakakaubos ng marami mong oras na sa halip na maging productive ka at maging kagamit-gamit para sa kalooban ng Diyos pero nagagamit sa kawalang kabuluhang bagay. Minsan distractions yun no? At yung mga kung ano-ano pa. Well, natalakay ko na naman po ito, yung mga baggages, yung guilt, yung bitterness, yung anger, yung unforgiving spirit, those are hindrances. Those are things that I can call distractions sa buhay natin, sa pagtakbo sa buhay pananampalataya. Ikalawa po, na dapat gawin in order to run the race well, remember the reason and the reward. Sabi po ni Paul, there is a crown, there is a reward of righteousness, a crown of righteousness that is awaiting for me. And not only me, but to all of them who love His appearing. So there is a reward. Ito yung nagpapagising sa umaga. Ito yung nagbibigay sa kanya ng motivations. Alam niyo mga kapatid, tinalakay ko to kahapon, there is that internal motivation, there is that external motivation, at yung panghuli, dapat eternal motivation. Ito yung nagbibigay sa atin ng desire na tumakbo. Kagaya po nung yung runner doon sa Tensei niya, na ginamit kong example nung unang araw. Sabi niya, hindi ako pinadalan ng aking bansa ng 7,000 miles just to run the game. They want me to finish it. So he put that goal in mind. Kahit na hindi siya nanalo doon sa Olympic na yun noong 1968, yung goal na siya ipinadala ng kanyang bansa to finish the race. Yun yung kanyang internal motivation. That is the motivation that keeps him going. But dapat po mga kapatid, sa buhay natin sa pananampalataya, hindi lang internally motivated, hindi lang externally motivated o yung palakpak ng taon mga nasa labas. Kung hindi, alam natin sa puso natin na ginagawa natin ito para sa eternal reward, which is para sa kaluwalhatian ng Diyos na sa atin ay nagbabantay. Amen? Ngayon namang araw na ito, tatalakayin ko ang pangatlo. Another way in order to run the race well. Number 3, part 3. I must renew myself daily. Wow! Kung meron pong isang bagay na nakakapagpatigil, hindi lang naman distraction, hindi lang naman yung motivation, mga kapatid, o yung lack of motivation, ang isa sa nakakapagpatigil sa atin sa pagtakbo ay pagod. At sa panahon pong ito, lalo na po nasa global pandemic po ang mundo, parang ang daming taong pagod. Yung iba wala namang ginagawa pero nakakapagod. Ito po yung pinakamahirap na pagkapagod, yung hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. Ito po yung mga tinatawag na emotional burnout. Yung pagod na pagod ka emotionally, hindi mo alam kung saan ka uhugot ng lakas, nanghihina ka at hindi mo alam kung ano yung dahilan ng panghihina mo. Kaya po, mga kapatid, importante na we renew ourselves daily. Sabi nga po ng Biblia, when I am tired, I need to renew my strength. Isaiah 40 verse 31. Ano po ang sabi doon? Ang ganda po nitong talatang ito, lagi po ipinapaalala sa atin. Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not weary, and they shall walk and not faint. Ano po? To last the long haul, you have to be recharged. You have to be recharged emotionally. You have to be recharged physically. You have to be recharged mentally. And most of all, you need to be recharged spiritually. Mahalaga po ito mga kapatid. Kailan ka huling nagpahinga physically? Alam niyo po mga kapatid, ang misis ko ay umiinom ngayon ng melatonin umiinom siya ng melatonin para maaga siya makatulog. Kasi po ang problema ng misis ko, according to her, pag nagigising siya ng gabi at nag-washroom para magwiwi, pagbalik niya sa higaan, nahihirapan na siyang matulog. Nahihirapan siyang matulog. Kaya, pag ganun po, ay sa umaga, hirap na hirap naman siyang bumangon. Kasi po, kung kailang mag-uumaga na, noon siya nakakatulog. At ang mabigat noon, pag umaga na, 6:30 po ang pasok niya, gigisingin ko na po siya ng 5:30 para makapag-prepare pa.
Bagamat naka-ready naman ho yung mga pagkain na niya, ready, pati baon niya. So maliligo na lang po siya, mag-aalmusal at papasok na po sa trabaho. So, sabi niya, no, ramdam ko yung hirap, ramdam ko yung pagod niya. Minsan nga ho, pag lalabas siya sa trabaho, pag susundo ko sa kanya sa hapon, naawa ako sa kanya eh. Ako yung nabibigatan na, minsan, kailangan ba talaga magtrabaho? Alam niyo naman na cancer patient ang misis ko. Hindi pa ho siya cancer free, di po ba? Minsan 5 years yun eh, para i-declare na ikaw ay cancer free na. So, nasa unang taon pa lamang po ang aking may bahay ng paglaban niya sa sakit na cancer, but she needs to go back to work. Kaya ang hirap po noon, no? Kaya po ang ginagawa ko sa kanya, pagdadating niya ng bahay, ay ginagawa ko yung lahat ng paraan ko para emotionally ay ma-recharge siya. Kung kailangan na ang telebisyon ay, alam niyo po, libangan noon ay manood ng telebisyon, lalo si Tulfo. At meron po siyang pina-follow sa YouTube na yung mga taga London na babae, dalawang babae po yun, yung si Mia, I forgot the name, yung si Mia at saka yung si Jessica, yung bata, maliit na bata. Naikwento ko lang sa inyo, paborito niya pinapanood niya sa YouTube. Kaya po pagdadating ng hapon, wala nang mahawak ng telebisyon, siya na lang yung pinapanood namin doon kasi that is her way of recharging yung kanyang thoughts, no? Gusto niya ng ibon, nakakarinig ng ibon, binili ko siya ng ibon para kahit sa loob ng bahay narinig niya yung huni ng ibon. Yung halaman nakaka-recharge sa kanya, binili ko ng halaman, lahat na ho ng klase ng halaman meron kami dito sa bahay. Minsan nga nagkakamatay na, pero ang point ko doon, I want to help her recharge. Pero mga kapatid, minsan kahit na ho ano gawin natin physically, no, yung tiredness physically, minsan itulog mo lang pagising mo okay ka na pero pagdating doon sa emotion, pagdating doon sa spiritual, nako mahirap po yun. At ang bagay na yon talagang madalas Diyos lang ang tanging makakatulong. Sabi po ng 2 Corinthians 4:16, we do not become discouraged because our spiritual being is renewed day by day. Sinasabi po ni Apostol Pablo rito ang sikreto ng isang pagtatagumpay sa pisikal na pakikipaglaban sa buhay. At ito daw po ay ang paglago at pagtibay ng spiritual. Tandaan po ninyo, hindi po the other way around. Hindi po garantiya na kapag ikay malusog physically, malakas ang spiritual mo. That doesn't happen. Pero ito'y realidad na kapag malakas ka sa spiritual, hinahatak ng buhay spiritual ang iyong kahinaan sa pisikal, nagiging malakas ka tuloy. Ano po? So, every day, 24 hours daily, you need to know what renews you, and then you need to do it over and over. Make a list of the things that keep you going. Hanapin mo kung saan ka sumasaya, saan ka lumalakas, saan nare-renew, saan ka nare-revitalize. When you are tired, you need to renew your strength. At wala pong iba, sabi nga, come to me all of you who are weary, and I will give you rest. We can always find rest for our soul to the Lord. Pero minsan, yung iba hinahanap po ito. Yung iba hinahanap ito sa alak. Kumukuha ng lakas saan? Sa bisyo. Kumukuha ng lakas sa halip na nakakapagpatanggal ng pagod ay lalong nakakapagpapagod. Yung iba humahanap ng lakas saan? Sa overtime, sa extra job, sa extra earning, na minsan sa halip na makagaang ay lalong nakakapagpabigat. So when you are tired and you feel tired right now, alam niyo po, pag pagod ka, hindi ka na makakatakbo. Sa larangan ng pagtakbo sa buhay, you need to find your rest. Naalala ko po si Kuya Noel Lapus ng Diverse Food Canada. Po, alam niyo po siya, sabi niya every day, I don't know kung every day or once a week, he ran. Po, talagang tumatakbo siya. At sina-challenge niya yung kanyang sarili. Kung naka 1 kilometer siya, next time gagawin niyang 1.1 kilometers, pinatataas niya, sina-challenge niya ang kanyang sarili. Ganito po tayo Sa pagtakbo natin sa buhay, we need to run with endurance, but we need to renew our strength. Amen? Pangalawa, when I am tired, I need also to renew my hope. Take note,
Hindi lang po yung strength natin ang dapat nating nire-renew, pati daw yung ating pag-asa. Saan nakasalig ang iyong pag-asa? Sabi nga po mga kapatid, we can live so and so days without food. No, we can live, I think 40 days without food. We can live a couple of minutes without air. But we cannot, we can live 7 days yata without water. I'm not sure po, but we cannot live one second without hope. Kapag wala ka ng pag-asa, you will die. Yung nagbibigay po sa atin ng buhay ay yung ating pag-asa na we will live. Po, na merong hope. Psalms 94 verse 19 ang sabi, in the multitude of my thoughts within me, thy comfort delight my soul. Yung psalmist, yung kanyang pag-asa ay isinalig niya sa Diyos. Siya ang magbibigay ng comfort sa kanyang kaluluwa. The New Living Translation sabi, when doubts filled my mind, your comfort gave me renewed hope and cheer. Kumusta ka kapatid? Saan ka humuhugot ng pag-asa? Sa vaccine na padating? Saan ka humuhugot ng pag-asa? Sa trabahong meron ka ngayon? Sa iyong boss, sa kumpanya? Saan ka humuhugot ng pag-asa? Kahit na po sa pinakamalapit na tao sa buhay mo. Sometimes they will fail you. And you will lose hope with people. Dahil po, people disappoints. May mga pagkakataon, yung mga inaasahan natin, sila yung nagdi-disappoint sa atin. It is tough to live God's plan for your life, mga kapatid. You start getting distracted. You start having discouragement. And you start to doubt. And you start to wonder, tama ba tong buhay ko? Tama ba tong tinatakbo ko ngayon? Or maybe I should quit. And many people, because of tiredness, quit. Ano bang dapat kong gawin? And many people right now are, ano tawag doon? Cruising or coasting, heading downhill. They are sliding. Why? Because of being so tired. Yung iba, discouraged and defeated. Ano po kalaban ng hope, mga kapatid? Alam niyo po ba kung anong kalaban ng pag-asa? Ang kalaban ng pag-asa, ang kalaban ng hope ay doubt. And that is one of the most important enemy that we should defeat, the doubt. When you begin to doubt yourself, you're heading towards a downward slope. Patungo to sa pagtigil or patungo ito sa pagkapahamak. Tandaan ninyo, ang takbuhing iniatang sa ating balikat na kailangan takbuhin, hindi naman laging patag. Hindi laging pantay. Darating yung panahon na tatakbo ka ng upward hill. Mahirap yon, nakakapagod yon, nagdadagdag ng extra weight ang elevation. At minsan pinapayagan ng Diyos na mangyari ito. Minsan may mga takbuhin talaga na gusto mo nang sumuko dahil nakakapagod na at napakahirap. And you begin to lose hope. And doubt will sink in. Ngayon mga kapatid, anong dapat gawin kapag you are in doubt and you begin to lose hope? Ilang bagay po ang gusto kong inyong tandaan. When you are losing hope, number 1, remind yourself that about God's goodness yesterday. Kapag nawawalan ka ng pag-asa at pumapasok ang mga pag-aalinlangan, i-remind mo ang iyong sarili tungkol sa mga kabutihan ng Diyos kahapon. Alam niyo po ako, I always make a list of things that happened yesterday. Especially God's goodness yesterday. Kaya po pag mga may small group, di ba? Pag may mga group Bible study, most of the time ginagawang icebreaker question yung, kumusta po kayo kahapon? Kumusta po kayo last week? May magandang mga pangyayari po bang nangyari sa buhay niyo last week? Why? Why do we do that? Because by doing that, we are reminding ourselves of God's goodness. Mahalaga yun eh.
Minsan po, hindi naman natin pinapaalala sa Diyos yon. Sa sarili natin ipinapaalala ang kanyang mga kabutihan. The attitude of gratitude is the healthiest emotion that you can have. Instead of murmuring, instead of grumbling, instead of complaining, why don't we develop an attitude of gratitude? Ito daw po yung healthiest emotion that you can have. Yung pagiging appreciative sa lahat ng nangyayari. Yung maging mapagpasalamat sa mga biyayang tinatanggap. Kahapon lang po, tumanggap po kami ng isang, hindi naman namin birthday, wala namang okasyon sa bahay, pero may isang kapatid. Nanay nga niya ang may birthday, pero siya ang nagdala sa amin ng napakagandang puno ng kalamansi. Hitik ng bunga. Can you imagine? Alam niyo po, dito sa Canada, hindi naman nabubuhay ang kalamansi dito eh. Yung mga citrus fruit, yung mga tropical fruits, wala po dito noon. Yun nga ho, malunggay eh. Nagtanim po ako ng malunggay. Tumaas na po eh. No, naka 1 feet na po eh. 1 feet na taas. Eh nag-winter na, pinasok ko sa loob ng bahay. Namatay din. Noong pong nakarang spring, nagtanim po ako ng tanlad. Naku, gumanda na. Nung ipinasok sa loob, namatay na naman. So, yung mga ganung mga bagay na tumutubo niya sa atin, hindi sa Pilipinas, hindi po sumisibol mostly dito eh. Pero yesterday, I was given a calamansi plant. Ang daming bunga. Kaya shout out kay Sister Elaine Sauler, Tumbokon. Dinalan po niya kami kahapon. So, I jot it down. I put it on my list of something to be appreciated and to be gratitude about. So, salamat. Simulan po natin magbilang ng magagandang mga pangyayari bawat umaga. Simulan po natin magbilang ng mga kabutihan ng Diyos kahapon. No? Kaysa mag-focus ka agad sa mga bagay na negatibo na nararanasan mo ngayon, magbilang ka ng pagpapala kahapon. Gratitude is the healthiest emotion there is. Doctors have proven that. You make a list of things you can be grateful for, and I remember God's goodness for me yesterday. I hope ganun din kayo. That can defeat doubt. Amen? Kung nagdududa ka na hindi magpo-provide ang Diyos, balikan mo yung kahapon. Nag-provide nga siya kahapon eh. Kung sa tingin mo, hindi ka makakaranas ng mga kabutihan ng Diyos sa araw na ito, balikan mo yung kahapon. Dahil kahapon, ay pinaranas ka naman ng kanyang kabutihan. Marahil, hindi mo lang napagtutuunan ng pansin dahil mabilis ang iyong pagtakbo. Pangalawa, when you are in doubt, remember God's presence today, that He is with you right now. Lagi mo paalala sa sarili mo yung pangako ng Diyos, I am not alone. May sakit ka ngayon? I would like to tell you this. God is with you. He will not leave you. You may feel you are alone, but you are not. No? Ito po lagi ko pinapaalala sa sarili ko. I've just forgotten that He is there with me sometimes. But I always remind myself, no, God will not leave me. He promised me that. At ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I am with you right now, even in the crisis of life. Always remember God's presence today. No? Una, huwag niyong kakalimutan yung God's goodness yesterday. Be grateful and remember His promise of presence today. That can extinguish doubt. Pangako na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ito po'y pangako ng isang mabuting pastol. At kung kinikilala natin ang Panginoon, ang mabuting pastol, lumakad man tayo sa daang mahirap o kahit na po sa bangin ng lilim ng kamatayan, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. At pangatlo, remind yourself of God's promise for tomorrow. Yung garantisado yon. Alalahanin mo ang kabutihan niya kahapon, alalahanin mo ang presensya niya ngayon, at alalahanin mo ang pangako niya bukas. Alam niyo ba mga kapatid, sa Bible, there are 7,000 promises. Ang galing, nabilang po ng mga writer yan, ang mga scholars. 7,000 promises. More than 7,000. At ito pong mga pangako ng Diyos, it is like a blank check.
No? Blank check. Alam niyo po ba yung blank check? I-issue po yung blank check, ikaw na maglalagay ng presyo. Galing, no? Naka-receive na ho ba kayo nun? Ako po ay naka-receive na. Pinakamalaking checking na receive ko ay 1 million pesos. Naka-receive po ako ng 1 million pesos. Pero ang nag-issue po sa akin ito ay nagkaroon ng problema sa kanyang physical, emotional health. Ang ginawa po ng taong ito, nag-issue ng mga cheque. At isa po ako sa na-issuehan ng cheque. Pero wala pong pondo yun. Wala pong pondo. At sabi po nung asawa, Pastor, huwag niyo po i-ikakas yan. May problema lang po ngayon sa may mental issue yung mister ko, kaya hindi po yan totoo. Wala po yan laman. So, mga kapatid, ang Diyos, araw-araw on a daily basis, gives promises na pwede nyong i-cash in anytime. If you need hope, His presence is available. Cash into His presence. If you need something in your life that you are really in dire situation, that you need Him, ang pangako naman niya, He will supply. Cash into that promise. Ano po? I will give you strength. Cash into that strength. I will give you wisdom. Cash into that wisdom. Withdrawin natin ang mga bagay na ito. Pinangako ito ng Diyos. So God's goodness yesterday, God's presence today, and God's promises tomorrow. Enough for me not to doubt. Enough for me not to doubt. Mga kapatid, sana po napaalalahanan tayo. Sa takbuhin sa buhay, importanteng gawin, I must renew myself daily. You need to be recharged. Alam niyo po mga kapatid, ano silbi, kahit na iPhone, latest iPhone yan, kahit po latest Samsung cellphone yan, o anumang gadget na meron ka, kahit na po yung Tesla, alam niyo po yung coaching Tesla, yung pong coaching Tesla ay hindi umaandar sa gasolina. Yun po ay di baterya. At alam niyo po mga kapatid, kahit na ubod ng mahal ng coaching yon at ubod nun ng ganda, wala pong silbi yon kapag hindi yon na-charge at walang baterya. So any machines, any equipment, any electronics, kapag wala ng power, wala na po itong silbi. And so it is with us. Kahit na ano pong gawin natin mga kapatid, may limitasyon ng lahat. Ang lakas ng katawan, hihina rin yan. May mga bagay na nagagawa po ako dati na hindi ko na nagagawa ngayon eh. Yung umakyat po ng mataas na baitang, hingal na po ako eh. Isang araw, dinalo po ako nung aking apo sa pamangkin. No? Ay, by the way, bawal po pala magdalaw ngayon. No? Birthday niya po, dinala lang po kami ng sotanghon. No? Pero sa kasabikan ko po, naka-face mask naman ako, dinampot ko yung bata. Kinarga ko po. Alam nyo, habang karga-karga ko, sabi ko, pagpe-pray kita, nene. Habang pinagpe-pray ko, hinihingal po ako. Hingal ako ng hingal. Magkarga lang ng bata, hinihingal na ako. So, ganito po mga kapatid eh. May mga bagay na hindi na tayo magagawa. But, ibig ba sabihin nito, titigil na tayo sa buhay and we will give up on life? No. Sabi ko nga, lagi kong binabanggit sa misis ko, parang, anong edad ba tayo magre-retired? No, nakakaingit po kasi yung ibang mga kapatirang retired na eh, no? Yung wala na po sila, hindi na po sila nag-work, na sila nagtatrabaho. Pero sabi na miss ko sa akin, bakit? May retirement ba ang pastor? No? Kailan ba dapat mag-retire? Titigil ka na ba pag ikaw ba nag-retire sa edad na 65? Hindi ka na ba mangangaral? Hindi ka na ba magtitinig ng pag-asa? Hindi ka na ba magsesermon? Hindi ka na ba magpapastor? Pero iniisip ko nga po, kailan po ba dapat tumigil? Siguro po kagaya ni Apostol Pablo nang sinabi niya kay Timothy na I have finished the race. Ito yung huling panahon na kung saan malapit na siyang kunin ng Panginoon. Nang sinabi ni Paul na I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ang tinitingnan na ni Pablo ay ang reward sa langit dahil malapit na siyang pumunta doon. So, ito po yung naging panuntunan ko sa buhay. Hanggat malakas, hanggat may kakayahan,
hanggat na itataas ko pa ang kamay ko at nakapagbabasbas at nakapagbibigay ng pagpapalang apostol, I would rather go and pursue the race that God entrusted me to do. Nakakapagod, may distraction, may mga bagay na nagiging daan para tayo ay manghina. Lagi nating tandaan, we can renew our strength. At ang paalala ng Biblia, those who wait upon the Lord will renew their strength. Shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary, and they shall walk and not faint. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bukas po ay pagpapatuloy natin ang pang-apat na paraan in order to run the race of life well. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumudulog po kami sa iyo, nagpapasalamat, and we are praying, O Lord, for those brothers and sisters who are sick. Tinataas po namin sa iyo ang Pastor El Capillar. Sana po ay everything is okay with him. Nabalitaan po namin, Panginoon, ang pagsakit ng kanyang tiyan. Amin pong ipinapanalangin sa iyo na nawa po ay wala namang makita ang doktor na para ikaalarma. At alam mo, Panginoon, kung paano ginagamit ang Pastor El para sa mga kapatiran. May you bless him and grant him your continuous healing at iparanas mo po ang pagpapala para sa kanya. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatiran ng Winnipeg Unida, ang kanilang mga buhay, ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong gawain at sa iyong iglesia. May you bless Winnipeg Unida Christian Church, Lord, yung kanyang council, yung kanyang mga members, ganun din po yung bawat isa na nanonood sa tinig ng pag-asa. Kami po, Panginoon, na narito ngayon sa iyong harapan at dumudulog sa mga karaingan namin sa buhay. Physical, emotional, at spiritual. Gabayan mo rin ang aming mga relasyon. May you also bless our relational life. Paano kami makipagkapwa-tao? Paano kami makipamuhay sa mga taong malapit sa amin, sa aming mga sambahayan? Dinadalayan ko po, Panginoon, ang aming mga anak, ang mga mahal namin sa buhay, yung mga kapatiran namin sa Pilipinas. Ilayo mo po kami sa mga tukso ng buhay at tulungan mo kami sa aming pangangailangan sa araw-araw. Marami kaming kahilingan, Panginoon, marami po kaming gustong sabihin sa iyo. Pero gaya ng aming alam, hindi pa binubuksan ng aming mga labi, alam mo na kung ano ito at handa ka na magbigay ng kasagutan sa lahat ng aming mga kahilingan. Wala kaming kapangyarihang pasunurin ka sa gusto namin. Tanging habag at awa mo lang ang amin pong kinakatok sa oras na ito. Kung iyong kalooban, mangyari nawa ang aming kahilingan. Ito po ang aming samo, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po, mga kapatid. Good morning po kay kapatid na Felipe sa Tingin. Good morning po sa inyo. Kay Ate Nene Enriquez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Marie Cruz, good morning po sa inyo. Sa aming inaanak, kay Risa at kay Pastor Ernie Angustia, pagpalain kayo ng Panginoon, lalo pang humaba ang mga panahon ng inyong pagsasamang mag-asawa. Ate Paz Perez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Esther at Brother Ferdy Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Connie Salmurin at kapatid na Bernadette Kausaren, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kapatid na Miriam Galvan, kapatid na Lani Tulagan, pagpalain kayo ng Panginoon. Mariby Frias, magandang araw. Kuya Larry Montillano, Ate Angelina Saria, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Lee Asturias Hodril, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Tita Mayra Paredes Libertino at ang mga kapatiran po natin sa Aristocrat, God bless po sa inyo dyan. Ate Ruby Pakinggan, kay Mamay, kay Eddie Boy Sauler, kay Kuya Eddie Sauler, at kay Ate Del Sauler, magandang araw po sa inyo. Kay Elaine, thank you sa kalamansi, pagpalain kayo ng Panginoon. At kay Ate Leslie Tamundong, magandang araw po. Kay Pastor MJ Velasquez, magandang araw, Pastor. Kay Kuya Rodante Kerubin,
Kay Brother Romulo Casulla, magandang araw sa iyo. At dyan sa mga kaibigan natin dyan sa Young's Market, pagpalain kayo ng Panginoon araw-araw. At welcome sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw Mariby Frias. Magandang araw po kay Kuya Sayas Purificacion mula sa Amerika. Ganon din po kay kapatid na Marites Fernando, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Debbie Bernabe mula po sa Grand Prairie, Alberta. Kay Ate Esther Bautista, magandang araw po Ate Esther. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po kayong palakasin at pagalingin ng ating Panginoon sa inyong karamdaman. Si Ate Naning Ramos at si Kuya Pepe, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Neneng Sintos, magandang araw po. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Ate Merly Toledo, Ate Telly Hernandez, Hazel Pacifico, good morning Hazel. Pagpalain ka ng Panginoon at ang kagalingan nawa ng Diyos sa anumang mga bagay na iyong nararamdaman ang patuloy niyang ipagkaloob sa iyo. Ganon din kay Eric Pacifico, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Nick Salinas, magandang araw po sa inyo. Nanay Belen Olaes, good morning po sa inyo. Ate Mirna Sinfuente, magandang gabi po, magandang araw sa inyo dyan sa Amerika, sa San Diego. Pagpalain po ng Panginoon si Kuya Nestor at si Ai at ganon din si Eric. Magandang umaga rin po kapatid na Eric Silverio, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Marjorie and Daryl Almasar, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Aldous at kay Joy Guzman, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Aldous and Kuya Noel Lapus, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Emil Serrano, magandang araw po. By the way, gusto ko lang i-congratulate yung Diverse Food Canada. Ito po yung tandem ni Kuya Noel Lapus at ni Aldous Guzman. Sila po yung, kung kayo tagawin ni Peg, sila po yung makikita nyo kumakain na minsan hindi naman nila pinapakita yung kanilang mga muka. No, I've been friend with them for almost more than a year na minsang nagkasalo-salo kami niyan sa isang kainan. At nakakatuwa po kasi ang ABS-CBN gumawa ng write-up sa kanila. Na kahit po nandito sila sa Canada ay kinakain po nila yung mga pagkain Filipino and they show it on Facebook, no? Suportahan niyo po sila, Diverse Food Canada, panoorin niyo. At kung meron po kayong mga pangangailangan sa pagkain, meron pong si Kuya Noel Lapus, nagde-deliver po yan. Marami pong produktong dala yan si Kuya Noel Lapus. May hotdog, may kikiam, meron pong, ano pa tawag doon? Iba't iba. Nako, puntahan niyo po yung kanyang Facebook kay Kuya Noel. Marami po kayong, kung tinatamad po kayo lumabas, you can just order to him and he will deliver it to your house. Kung kailangan nyo naman ng funeral services, kay Aldous Guzman po yan. Puntahan niyo po siya at hindi naman po maiiwasan ang dumating tayo sa araw ng pamamaalam sa lupang ito. Gaya nga na sinasabi ni Pablo, the day of our reckoning will come and then we need to prepare to that also. Hindi naman pwedeng itapo na lang tayo sa ilog, hindi po ba? So we need also to prepare those things in advance. Kapatid na Miriam, si Ai Advincula, magandang araw sa iyo. Kapatid na Raquel Villanueva, Ate Telly and Kuya Chirit Hernandez, magandang araw po sa inyo. Nanay Elong Santarin, magandang araw. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Ayan, si Jen Pitok Gabasa, ayan, nanonood po sa atin ngayon. Taga Caloocan po sila. Jen Gabasa, magandang araw sa inyo at sa buong sambahayan. Ate Mirna Narciso, magandang araw po. Kuya Eric Maynez at si Ate Flor Delisa Maynez, magandang araw sa inyo. Ate Delia Magkawas and kay Kuya Bayani Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, good morning po sa inyo dyan sa LA. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Rolly Causaren mula po sa Saskatchewan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Del Sauler, happy birthday po uli, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Bethel Orense, pagpalain kayo ng Panginoon kapatid. Kapatid na Edwin Villanueva, kapatid na Randy Causaren mula po sa Saskatchewan, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Ayan. Sabi po ng aming inaanak na si Risa,
Thank you for the reminder from your word. Help us remember your goodness yesterday, to enjoy your presence today, and to hold on to your promises tomorrow. Amen. So yan, nakapag-jot down pa si Risa. So magandang araw po sa inyo. Atinel Rodriguez, Nanay Anchang Rodriguez, nanonood po sa atin yan araw-araw. No, Nanay Anchang, miss ko na kayo eh. Hindi ko naman kayo mapasyalan. Bawal hong dumalaw. Sana po ay nasa malusog kayong kalagayan at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ayan po mga kapatid, Ate Esther Bautista, patuloy po kayong magpalakas. Kasama kayo lagi sa aming mga panalangin. So Thursday na po mga kapatid. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin simula nung Lunes. Nakaka-4 na araw na po tayo. Bukas po ay Friday na naman. Napakabilis ng araw. Bukas po ay simbang gabi. If you are available, ito po ay Zoom. Ayan, so join us. At pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Advance Merry Christmas po sa inyo. At alam ko po na ang selebrasyong ito ng Pasko ay kakaiba sa maraming mga Pasko na dumaan na sa ating buhay. Especially here in Canada na hanggang ngayon po ay naka-red alert kami. At ang lifting ng red alert probably by January pa po, na-extend pa ho ito ng 1 buwan. Kaya po bawal pong lumabas, bawal mag-party, bawal dumalaw. Imagine niyo kahit po kayo magpapamilya, meron kang anak na may asawa na may sarili ng pamilya, hindi pa rin po pwedeng magsama. No? Nalulungkot po ako doon sa mga magulang na may mga edad na ang mga anak ay may kanya-kanya ng mga pamilya, na sa Paskong ito ang pangarap ay magkasama-sama pero hindi po uubra. No, yung iba po siguro gagawa ng paraan, pero ang akin lang pong paalala, huwag niyo na pong subukan. Huwag na po tayo makipagsapalaran dahil lang sa isang araw na yon, dahil napakalaki ng multa mga kapatid. Ang mahal ho ng multa. Nabalitaan niyo ba yung kinukwento ko nung isang araw? No, nagkapilang sa labas ng walang mask, $300. Po, at ganito po kalupit ngayon dito sa amin. Kaya po ganun din po sa Alberta. Alam ko po bawal din. Ang simbahan hindi po pwede magtipon-tipon at hindi po natin alam kung kailan ito magaganap. Naipost ko na po sa Facebook ng isang araw yung amin pong karatula sa simbahan ay naikabit na. Ang address po noon ay 465 Atlantic Avenue. Yan mga kapatid, nakakabit na yung karatula, kaya pag dumaan po kayo doon, yung mga neighbors, yung neighborhood doon sa area noon, nakita po nila na iba na po yung nakakabit na karatula, and I don't know kung anong kanilang pananaw. Maybe some are excited for the new community of faith na nandun sa lugar nila. Maybe yung iba ay hindi rin ganun ka-excited because yung parking area ay medyo magkakaagawan. But anyway, it is a new phase in the life of Winnipeg Unida. Pag pinagpapala ka, it also carries some responsibilities. May building na kailangan i-maintain, may mga mortgage na kailangan bayaran, pero sa kabila ng lahat ng iyon, kinukonsider po namin yon na biyaya ng Diyos. At yun po ay nangyari dahil alam namin, kasama namin kayong nanalangin sa bagay na ito. I am proud to say that that is the first church owned by Unida outside of the Philippines. At ito po mga kapatid, kung ikay Unida, be proud. At sama nyo kami sa prayer. Wala po kami hinihingi sa inyo, kundi ang inyong panalangin. Na patuloy po nawa na bigyan ng kalakasan ng inyong lingkod na magampanan pa yung duty and responsibilities na nakapasan sa aking balikat dito sa Canada. At yung mga leaders, mga pastor ng Canada ay magpursige pa para makapagplant pa ng maraming mga churches dito sa Canada. Marami po kaming gustong gawin. Marami po kaming pinapangarap. Kaya yung mga pasensya na kung hindi po kami nakakasagot doon sa mga solicitation sa Pilipinas. Hindi po talaga kami sumasagot muna sa mga solicitation dahil ang laki din po ng pangangailangan namin dito. Nais po namin palawakin ang gawain at maniwala po kayo mga kapatid. Pag naging lokal na ang lahat ng simbahan namin dito, maniwala po kayo, malaking tulong po kami sa Pilipinas. But at this point in time, pag paumanhin po ninyo, lahat po ng mga simbahan dito nangungupahan. Winnipeg Unida pa lamang po ang may pag-aaring sarili. Ang lahat po ng simbahan namin dito nangungupahan. Ang mga pastor ho namin dito hindi pa napapasweldo ng kanilang ng mga destino nila. Ang nagpapasweldo pa ho roon ay yung aming national office. Na po?
hindi pa ho lahat ng pastor namin ay well compensated. Kaya yung mga nasa Pilipinas, unawain ninyo, yung mga pastor namin dito, ihingan nyo ng tulong. Minsan napipilitan pero mabigat po yun dahil ang lahat po ng bayarin dito ay dollar din naman. Kahit po tumanggap ka rito ng $2,000 monthly salary, ang bayad naman po sa bahay 1,000 na. So imagine po ninyo. Kaya hirap din po yung mga pastor. Kaya maunawaan po sana ninyo. May mga solicitation, di ko na po pinapansin talaga dahil talaga namang mabigat din naman po. No? Pare-pareho tayo may pangangailangan. Pero hindi ho kami bingi, hindi ho kami bulag kapag dumarating na yung mga kalamidad at yung aming mga pananagutan. We will direct our offering to the national office in the Philippines. Pangako namin yon. Yearly magbibigay kami nun. Pero wag nyo kaming uubligahin at wag nyo kaming paparinggan na kami nagbabago na at lumaki na ulo namin, yumabang na kami. Hindi po. Meron lang pong magandang direksyon na ipinapagawa sa amin ng Diyos dahil ang ministry namin ay nandito po sa Canada. At ang ministry po dito sa Canada hindi mura, hindi cheap, hindi ho madali. Kaya po, sana maintindihan nyo kami. We will be needing more workers. That is why I am asking, I am looking, and we are preparing for more pastors. At next time, alam na namin kung sino yung mga pastor na alam namin may puso talaga sa gawain. Yung mga visible na pastor na ang layunin talaga ay mangaral ng Ebanghelyo. So, mahirap po kasi pagdating dito sa Canada, no, dito ho talaga malaki ang hirap ng ministeryo. Kanya-kanya pong diskarte. Ang lalayo po namin sa isa't isa. May kwento ko lang. Si Pastor John Ocol ay 24 hours drive from me, yung Grand Prairie. Si Pastor Jay Gayas ng Fox Creek ay 18 hours from me. Si Pastor Ruben Del Rosario, 16 hours. Minsan 17 hours pa. Si Pastor Raymond Makatumpag ay 13 hours away from me. Malapit lang po sa akin dito ay si Pastor El Capillar. Andito lang po yung sa Winnipeg. By the way, dalawa na po ang UNIDA dito sa Winnipeg. Kaya kung makikita nyo po yung East Winnipeg UNIDA, iba po ang pastor doon. Dalawa na po ang simbahan ng UNIDA dito sa Winnipeg. Ang Winnipeg, by the way, ay maliit lang. Ito pong Winnipeg, malaki pa ho yata ang Bacoor. No? Alam niyo po yung Bacoor o yung Imus, malaki pa ho yun kesa sa Winnipeg. Maliit lang po ang Winnipeg. Minsan kapag narinig natin Winnipeg, parang ang laki-laking Ang probinsya po namin ay Manitoba. Yun po yung malaki. Yung Manitoba po kasya ang buong Pilipinas. Yung province ng Manitoba, kaya mong ilagay doon ang buong Pilipinas. Pero ang tao po naman dito, hindi ganun kadami. So Winnipeg po ay, wala pa yata kaming 1 million dito Or I don't know kung ilan ang tao dito sa Winnipeg. Wala po akong exact figure. Pero ang point ko lang po mga kapatid, ang Winnipeg, sabi ko kulang ang isang simbahang UNIDA sa Winnipeg. No, kahit maliit siya, ang plano namin, at least bawat corner ng Winnipeg ay magkaroon ng isang UNIDA. So 2 UNIDA pa ho ang pinapangarap namin para dito sa Winnipeg. So we have now the East, we have the West, we need to put one at the South, and one at the North. No, so sa kalooban po ng Panginoon, yan po ay matutupad at yan po ay bahagi ng aming vision. Ang aming pong goal, bawat po probinsya ng Canada ay magkaroon ng isang UNIDA. So yung probinsya po ng Saskatchewan, malapit na po yon kasi po ang Pastor Epi Bautista ay pinapanalangin namin makarating dito kasama po si Ate Loida para po naman sila ang manguna sa mga kapatiran natin sa Yorkton, Saskatchewan. At sayang po nagloko yung pastor natin doon sa Vancouver. Dapat po meron na tayo doon sa Vancouver hindi naman ho namin kinuha yon. Pinadala po yun ng Pilipinas, palpak. Ayun po. Kaya yung Vancouver natin natigil. Kaya dalang-dala na po kami, no? Hindi ho palibasa pumunta rito sa Canada ay may layunin talaga na magministeryo. Minsan po iba ang motibo, minsan po ay ayoko na ho ikwento. Pero palpak po yun. Si Eric Rosales ay hindi na po pastor dito. Hindi po namin yung pastor. At si Eric Rosales, ewan ko po kung kinikilala pa ng Pilipinas na pastor. Pero sa amin po dito sa Canada, tinanggal na po namin siya. Nagpalibot liham po kami
sa buong Canada na ipinahayag namin na si Eric Rosales ay hindi na po pastor ng Canada. Kung anong dahilan, message nyo lang po ako. Ayoko namang i-broadcast pa dito kung ano dahilan. Pero hindi po maganda ang naging dahilan. So pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.